Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili nating komento patungkol yan sa naging previous update natin. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Dries TV, good evening. Bakit nga pala nawala silang dalawa sa jogging ngayon, which is kahapon? Nagsimba kasi ako kaya di ako naka-update sa'yo. Ipinagdasal ko na naman silang dalawa na sana'y more blessings to come this coming 2026. Mga bashers, magbabago na kayo. Wala kayong magagawa sa Kimpaw, sila pa rin ang mayagpag ngayong 2026. Kahit magpakasal pa sila, susuportahan pa rin namin silang dalawa. Walang magbabago sa aming mga seniors. Kimpaw pa rin kami hanggang sa mga maglaylo sila sa kanilang career. Kung magkagayon, huwag sana silang madamot na ipakita yung mga anak nilang dalawa, gaya nila Marian at Dingdong. God bless you, Kimpaw. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag, no? So, kaya hindi po sila nagkaroon ng jogging session kahapon, araw po yan ng linggo, dahil meron silang taping para po yan sa The Alibay. Silang dalawa po ni Paolo Abilino. So, siguro ito po ay parang mga make-up na eksena lamang para baguhin po yung mga shoot nila doon po sa Cebu para mas lalo nga naman pong mapaganda ang mga eksena nito at kapanabikan po ng mga manonood. At usapang blessings naman po mga kakimpaw by 2026. Eto nga po't meron tayong nabalitaan agad na magkakaroon sila ng bagong movie para po yan sa darating na 2026. Yun pa lang, blessings na agad yon mga kakimpaw. Sobrang blessed talaga ni Kim and Paolo Abilino and hopefully, malagay na nga po sila, 'di ba, sa tahimik at maayos ang sa ganun ay makabuo na sila ng pamilya. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po at mabuhay po kayo. At ang pangalawang komento naman natin ay mula po kay Ginang Bernadette Quirino. Sabi niya, Miss Dries, may tiwala ako kay Kim and Paolo. Totoo sila sa isa't isa. Di ako maapektuhan anuman ang sabihin ng mga bashers sa ating Kimpaw. Si Paolo, may paninindigan yan. May isang salita, napakabait ni Paolo. Di ko maintindihan ang mga tao, napaka-educated ni Paolo, may pinag-aralan yan, gwapo pa, kaya simulat sa pool, naging idol ko na siya. Ang galing niyang aktor, lalo na magkasama na sila ni Kim, perfect compatible couple. Pakiusap, maging masaya na lang kayo sa aming Kimpaw. Thank you Lord, dahil di niya pinapabayaan ang aming Kimpaw. God is faithful sa aming Kimpaw, kaya tigilan niyo na silang mga bashers. Thank you Miss Dries sa ayuda. God bless us all. So maraming salamat po sa komento, Ginang Bernadette Quirino. Tama po yan. Huwag tayong magpapaapekto sa mga bashers dahil bashers lamang sila. Totoo ang mga nakikita natin kay Kim and Paolo Abilino kaya walang dahilan para po tayo ay magpaapekto sa mga sinasabi ng iba. Sabi ko nga po, as long as alam natin ang katotohanan, hindi tayo maapektuhan sa mga ginagawa po nilang issue tungkol kay Kim and Paolo. Bagkos ay lalo nating dapat higpitan ang pagkakakapit, ang pagtitiwala kay Kim and Paolo dahil gumagawa po ng way ang mga kalaban para tayo ay bumitaw sa kanilang dalawa. So maging mapanuri, maging mga ingat sa mga pinapaniwalaang balita at mga nababasa sa mundo ng social media. So maraming salamat po, Ginang Bernadette. God bless po sa inyo at mag-iingat kayo palagi.
So yun na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng Lunes. At unahin nating pag-usapan ng tungkol nga dito sa binahagi po na screenshot ni Oreo sa X. Sabi niya, paisa lang din ako. Sa notes na ako nag-type. First ko tong gawin, hindi dahil fan mo, nyo, ako, at isa akong makakimpaw. I'm just, tao lang din ako gaya mo, naramdam ka. I love you, Ate Kimi. So ito ay tungkol doon sa pag-call out nga po ni Kim Chu sa nang babati ko sa kanyang pagkakamali sa It's Showtime. Sabi po dito, OMG, ito na nga. This is actually the first time na magsasalita ako ng ganito. And I'm not doing this kasi bigla na lang akong naging fan ni Ate Kimi o Kim Pao. I'm doing this kasi tao lang din po ako at ramdam ko siya. Sobrang lapit talaga sa puso ko ang mga ganitong klaseng tao. Yung wala namang ginagawa kundi maging mabuti, may mabuting puso at laging sinusubukan ang best nila. Grabe lang, kung makapagsalita yung iba, parang sila na yung perpekto. Parang sila na yung Diyos. Ang dami-dami pang mas seryosong issue na dapat pagtuunan ng pansin, pero itong maliit na pagkakamali lang sa pagbigkas ng 4 of spades, ginawa niyong malaking kasalanan. Hindi po niya deserve ang ganitong bash at panghuhusga. Tao lang din po siya gaya natin. Nagkakamali, matuto at may damdamin din. Dahil dito, mas lalo akong nakita kung gaano kabuti si Ate Kimi, yung grace at kabutihan niya. Yun ang hindi matanggap ng iba, lalo na ang mga bitter na kahit wala naman siyang ginawang masama, binabash pa rin siya. Sabi nga sa 1 Samuel 16:7, people look at the outward appearance but the Lord looks at the heart. At malinaw na ang puso ni Ate Kimi ay busilak at totoo. Hindi nyo kayang pabagsakin ang taong may mabuting puso kasi ang Diyos mismo ang nagtataguyod sa kanya. And honestly, through this, mas lalo ko siyang minahal, hindi lang bilang Kim Pao pero bilang Ate Kimi na totoo, mabait at karapat-dapat ipaglaban. So, salamat sa mga katulad pong fans na nitong si Oreo na talaga naman pong love na love si Chinita Princess. Samantalang pag-usapan naman natin ang post ng isang account, dito po yan sa Facebook. Mula daw ito sa chika ni Nanay Christy. Sabi po dito sa Doris Alaria page, chika of Christopher Min about Kimi and Ate Lakam. Anyway, this is not confirmed yet. Dahil galing daw ito sa isang informant nila. Only Kimi and Ate Lakam can confirm it if it's true or not. So, sabi po dito, Christopher Min sinabi sa kanyang programa, ito ang pangalawa nating tatalakayin ngayon na akala natin tapos na, hindi pa pala. Sabi ng isang informant namin, ito daw si Kim Chu at si Ate Lakam ay hindi lang pala sa pinansyal may problem. Dahil ito daw si Lakam ay nakikialam daw sa love life ni Kim Chu. Then Christy said, anyway, ang makakapagpapatotoo lang nito ay si Kim. So parang hindi ako makapaniwala, 'di ba, na mangingialam po si Ate Lakam kasi 'di ba may interview si Ate Lakam, sabi niya kung saan daw masaya si Kim Chu, doon daw siya. So anong totoo? So, ayokong isipin na si Ate Lakam ay nangingialam po sa love life ni Chinita Princess ngayon kay Paolo Abilino, 'di ba? Kasi si Ate Lakam napaka-supportive po niyan kay Chinita Princess. Well, sila lang dalawang makakasagot ng tungkol sa isyong yan, mga ka-Kimpaw, And hindi natin alam kung ano ba talaga yung totoo. Kayo ba mga ka-Kimpaw, agree ba kayo dito sa inilabas po na balita? Please comment down below.